Muling sumiktab ang digmaan ng US laban sa Iran. Ilang araw na ng mga pag-atake ang naisagawa na. Pero may kakaiba sa Operation Epic Fury sa ikalawang pagkakataon. Hindi na lang ito tungkol sa puwersang panghimpapawid. Natuto na ang US at alam nilang susi sa tagumpay ang Strait of Hormuz sa ikalawang pagkakataon. Kaya naglabas ang US ng lihim na sandata. Hindi ito basta-bastang sandata. Ito ay imbensyon ng Ukraine na natutunan ding gamitin ng US. Binigay ng Ukraine ang susi sa US. Na yun lang ito ginamit ng US para buksan ang harang sa Strait of Hormuz at hindi handa ang Iran. Ano ang susi na iyon? Pabayaan nating magpaliwanag ang US Central Command o CENTCOM. Sa isang artikulo noong Hulyo 13 na inilathala sa X, ibinunyag ng CENTCOM na naglunsad ito ng sunod-sunod na opensibang pag-atake laban sa Iran noong nakaraang araw at tinamaan ng mga pag-ataking yon ang maraming lokasyon. Layon ng lahat ng ito, napigilan ng Iran sa pag-atake sa mga barkong dumadaan sa Strait of Hormuz. Umatake ang mga puwersa ng CENTCOM sa depensa ng himpapawid, coastal radar site, mga kakayahang pang-misail at pang-drone ng militar ng Iran, pati maliliit na bangka, gamit ang US fighter aircraft, barkong pandigma, at mga pang-ataking drone sa himpapawid na pang-isahang gamit, at mga pang-ataking drone sa dagat na pang-isahang gamit. Sa unang pagkakataon, isiniwalat ng artikulo. Yun ang huling pahayag na talagang nakakagulat. Sa unang pagkakataon, gumamit ang US ng mga kamikaze maritime drone bilang panlaban sa isang kaaway. Sa ganitong paraan, ipinakita ng Amerika sa mundo na na-inspire ito sa mga nagawa ng Ukraine laban sa Russia sa Black Sea at Sea of Azov. Ang Ukraine ang innovator na yon sa drone technology at naglatag ng huwaran kung paano gamitin ang mga sea drone para kontrolin ang isang medyo maliit na anyong tubig. Ginagamit na laban sa Iran ang lihim na sandata ng Ukraine. Pero gawa ba talaga ng Ukraine ang sandatang nagdudulot ng pinsala? May mga palatandaan ng lumitaw mga isang buwan bago unang gumamit ang US ng mga sea drone na maaring gawa nga iyon ng Ukraine. Noong Hunyo 9, iniulat ng United 24 Media na ang mga maritime drone na Magura V5 ng Ukraine ay unang ipinakita sa Indo-Pacific sa isang operasyon ng pagsasanay ng US. Napansin ang drone. Ang operasyon na may 17,000 sundalo ay lumubog ng target na barko sa live fire exercise sa Pilipinas na nagpapakitang ito rin ang ipinakita ng Ukraine noon. Ito ang parehong drone na malaki ang pinsala sa Black Sea Fleet ng Russia kaya halos wala na itong epekto sa Ukraine na yon. Sa Pilipinas, unang naranasan ng US ang lakas ng sandata ng Ukraine. Ginana ng US ang pag-atake sa Luzon Strait bilang sinadyang hakbang para ipakita sa mga bansang may kontrol sa makikitid na daanan ng tubig tulad ng Iran sa Strait of Hormuz na epektibo nilang magagamit ang maritime drone. Ang operasyong yon ang nagpakalat ng mga drone ng Ukraine sa labas ng Black Sea. At maaaring isipin mo na, ang Magura V5 ang ginamit ng US para atakihin ang Iran noong Hulyo 12. Mali ang mga palagay na yon. Maaring sinusubukan ng US ang Magura V5 at posible nilang gamitin ang lakas ng drone na yon na may 320 kilo na payload at 430 nautical mile na saklaw sa Strait of Hormuz sa lalong madaling panahon. Sa unang combat deployment ng sea drone, maaaring naimpluwensyahan ang US ng mga nagawa ng Ukraine sa Black Sea. Pero gusto nitong gumamit ng drone na sila mismo ang gumawa para ipabatid sa Iran na narito na ang isang bagong uri ng sandata. Hindi Magura V5 ang ginamit ng US noong Hulyo 12, kundi ang Corsair. Sa ulat nito tungkol sa ginawa ng CENTCOM sa Iran, sinabi ng Military Times na gumamit ang US ng mga Corsair upang tumulong na pahinain ang kakayahan ng Iran na ipagpatuloy ang pag-atake sa komersyal na paglalayag sa kipot ng Hormuz. Madaling makita kung bakit mas pinili ng US ang sea drone
kaysa sa mas subok na drone ng Ukraine. Ang Corsair ay napakalakas. Gawa ng Saronic mula sa Texas, ang Corsair ay may sukat na 24 na talampakan at kayang magdala ng 1,000 kilong payload sa layo na higit sa 1,000 nautical miles. Kaya nitong maglakbay ng higit doble sa distansya ng Magura V5 at may mahigit 3 ulit na lakas ng pagsabog sa isang pag-ataking kamikasi. Ang Corsair ay umaabot sa 35 knots na bilis. Sapat para harapin ang mabilis na bangka ng Iran na siyang pangunahing banta sa kipot ng Hormuz. Siyempre, limitado lang ang kayang gawin ng tradisyonal na hukbong dagat ng Iran. Sa dulo ng unang yugto ng Operation Epic Fury, sinabi ng US na winasak nila ang mahigit 160 barkong pandagat ng Iran. Kaya napaga nilang napatahimik ang hukbong dagat ng Iran. Ngayon, mabilis na bangka at maliliit na sasakyang pandagat ang sentro ng estratehiya ng Iran. Sinusunod ng US ang plano ng Ukraine sa Black Sea at nais gawing panlaban ang Corsair. Maaring iniisip mo kung bakit Corsair ang pinili ng US kaysa Magura V5 sa usaping labanan. Oo, mas malakas at mas malayo ang naaabot ng Corsair. Pero napatunayan na ng Magura V5 na mabisang tagapabagsak ito ng barko. Maaring isipin mong mas magandang pagpipilian ang Magura V5. Ngunit ang Corsair ay hindi rin naman baguhan sa larangan. Sa katunayan, nagamit na ito ng US noon. Bagamat hindi para sa uri ng misyon na nakita lang natin ngayon. Nakapaglakbay na ng mahigit 100,000 nautical miles ang Corsair platform. Kaya hindi ito unang beses na ginamit ang drone sa dagat ng Iran. May maayos din itong record sa iba pang uri ng mga misyon. At kamakailan lang din yon. Noong Hunyo, 8 lang ginamit ng US ang isang Corsair para sagipin ang crew ng isang AH-64 Apache helicopter na bumagsak sa baybayin ng Oman ayon sa Task and Purpose. Pinaniwalaang tinamaan ng Iranian drone ang chopper at ipinakita ng Corsair na kaya nitong magbigay ng ligtas na paglalakbay sa Strait of Hormuz para sagipin ang mga sundalo. Iyon ay isang kauna-unahan para sa US dahil ito ang unang pagkakataon na gumamit ang Amerika ng Sea Drone para sagipin ang mga tauhang na stranded sa dagat. Ibang ginawa ng CENTCOM gamit ang Corsair noong ika-12 ng Hulyo. Pinanood ng US kung paano binago ng Ukraine ang makabagong digmaang pandagat. Na-inspire ng mga tulad ng Magura na paalala namin. Maaring makita mo rin itong makarating sa Strait of Hormuz sa lalong madaling panahon. Nagpakita ng lakas ang US gamit ang Sea Drone laban sa Iran. Malinaw na mensahe ito sa rehimen ng Tehran na magiging iba ang labanan sa Strait of Hormuz ngayon. Tulad ng Black Sea, ang Strait of Hormuz ay maliit na anyong tubig na may malinaw na mga pasukan. Kaya itong kontrolin. Gayunpaman, may mga tanong pa ring hindi nasasagot, lalo na kung ano ang tinamaan ng US gamit ang Corsair. Nangyari ang pambihirang pag-atake. Pero anong tinamaan nito? Malalaman mo na ang sagot, pero paalala muna. Nanonood ka ng The Military Show. Kung di ka pa subscribe, na yun na ang tamang oras para pindutin ang button. May mahalagang pagkakaiba sa kampanya ng Ukraine sa Black Sea at sa ginawa ng US gamit ang mga sea drone nito. At ito ay nasa uri ng tinatamang target. Pinupuntirya ng Ukraine ang mga barko gamit ang sea drones dahil alam nilang hindi agad mapapalitan ng Russia ang mga napatumba nilang warship sa Black Sea. Wala ang US sa ganung sitwasyon sa mabilis, maliit at maraming bangka ng Iran kumpara sa warship ng Russia. Kaya nagpasya ang US na imbes na ang mga mabilis na bangka ang targetin gamit ang Corsair, diretso na silang umatake sa pinagmumulan nito, isang base kung saan umalis ang mga mabilis na bangka na yon. Ang ginawa ng US gamit ang mga Corsair noong Hulyo 12 ay bahagi ng mas malawak na serye ng atake gamit ang aerial drone, warship at fighter jet laban sa 12 ng pasilidad militar ng Iran. Tungkulin pa rin ng mga Corsair
na targetin ang naval base ng Bandar Abbas. 3 sea drone ng Amerika ang pumunta sa base na yon at malinaw kung bakit ito ang napiling unang target ng US sa labanan. Ang Bandar Abbas ay isa sa pinakamahalagang naval base ng Iran, pangunahing pasilidad ng hukbong dagat ng Iran at ng mga puwersang pandagat na ipinapadala ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC. Sila ang responsable sa pag-deploy ng mga fast boat ng Iran na ginagamit para gambalain ang paglalayag sa kipot ng Hormuz. Ang Bandar Abbas ay tinuturing na parang multipurpose na base ng puwersang pandagat ng Iran ayon sa Sandbox. Dito ang command at control points ng Iran. Ginagamit ito bilang staging point para sa mga fast boat at mga bangkang panglatag ng mina. Parehong nagdulot ng problema sa Hormuz. Mayroon ding mga misil na nakalagay sa particular na base na ito. Ngunit higit sa lahat at marahil ang pangunahing dahilan kung bakit ito ang unang tinarget ng mga Corsair ng Amerika. Ang Bandar Abbas ay matatagpuan mismo sa dulo ng liko sa kipot ng Hormuz na halos nasa gitna ng daanan ng tubig. Ang base ay sentro ng lahat ng bagay. Walang barko na susubok na pumasok o lumabas sa kipot ang makakaiwas sa Bandar Abbas. At anumang barko na ayaw ng Iran na makapasok sa Strait of Hormuz ay maaring targetin ng mga sandatang ilulunsad mula sa particular na base na ito. Tintarget ito ng US gamit Corsair Sea drones. At sa paggawa nito, hindi lang sinubukan ng Amerika na sirain ang mga pantalan na itinayo sa base, kundi tiniyak din ito na ang panganib na dulot ng mga air defense system mula pa noong panahon ng Soviet at mga Chinese na anti-ship missile na naka-install sa Bandar Abbas ay magiging halos walang saysay. Iniulat ng Sandbox na posibleng target ng Amerika ang mga pasilidad ng pagkumpuni at maintenance ng submarino sa Bandar Abbas na may saysay kung layunin ang alisin ang nag-iisang natitirang bahagi ng lakas pandagat ng Iran na hindi madaling sirain ng US gamit ang airstrike at anti-ship missile sa dagat. Hindi pa kinukumpirma ng US ang detalye, maliban sa nangyaring pag-atake na may kinalaman sa Corsair Sea drone. Hindi na bago sa Bandar Abbas ang pag-atake ng Amerika. Tinamaan na ito noon. Hindi handa ang rehimen ng Iran sa plano ng US ngayon. Hindi sila handa dahil hindi pa nagamit ang Corsair noon sa pag-atake. Inakala ng Iran na gagamitin ng US ang mga sea drone sa labanan sa Hormuz. Pero hindi nila inasahan na gagamitin ang mga iyon sa pag-atake ng base. Mga fast boat, pwede pa ang isa sa pinakaprotektadong base sa baybayin ng Iran ay hindi dapat tamaan. Pero tinamaan pa rin ito. Kahit di inasahan ng Iran na Corsair ang pangunahing sandata ng Amerika, alam nilang may paparating na panganib. Malinaw na sinabi yon ni US Pangulong Donald Trump bago simulan muli ang Operation Epic Fury. Dahil sa pagkadismaya sa hindi pag-usad ng negosasyon ayon sa gusto ng Amerika, sinabi ni Trump noong Hulyo, "Walo na, tapos na ang kasunduan sa tigil putukan ng Amerika at Iran," at tinawag na siraulo at basura ang mga pinuno ng bansa. Nangyayari ito matapos ang pinakamatinding palitan ng atake ng US at Iran mula nang lumagda sila ng Memorandum of Understanding na nagtakda ng 60 araw na tigil putukan. Sa tingin namin, hindi naging epektibo ang garantiya. Wala ring sinyales na hihinto ang US. 2 araw matapos ang kauna-unahang paggamit ng sea drone bilang sandata, sinabi ni Trump na susunod na target ang mga planta ng kuryente at tulay ng Iran, kasabay ng US blockade sa mga pantalan ng Iran sa kipot ng Hormuz. Ayon kay Trump, sa susunod na linggo, lalala pa ang sitwasyon para sa kanila. Wawasakin daw nila lahat ng planta ng kuryente at tulay, maliban kung makipag-usap at makipagnegosasyon ang kabilang panig. Baka tunog mo pang uyam, pero kahit may nagbabago, pareho pa rin ang lahat. Mukhang bumalik na naman ng US at Iran sa dati nilang kalagayan ilang buwan na ang nakalipas. Lahat ng ito ay humahantong tayo sa malinaw na tanong kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa hinaharap. May US nakakagawa ng mga kauna-unahang aksyon kasabay ng muling pagsiklab ng mga pag-atake sa himpapawid at dagat na humubog sa sitwasyon sa kipot ng Hormuz mula Marso hanggang Hunyo.
Hindi rin ito pansamantala para sa administrasyon ni Trump. Malinaw na sinabi ni Trump na handa ulit ang US sa digmaan laban sa Iran at tatagal ito hanggat kailangan. Ipinabatid na sa Kongreso na muling magsasagawa ng aktibidad militar ang US sa Iran. Ayon sa liham ni Trump noong Hulyo 10 na nagsasabing nagsimula na ang mga ito. Nag-udyok ito ng debat sa US. Ang abiso ay hindi kapareho ng pag-apruba ng Kongreso. Hindi naman humingi ng apruba ang administrasyon ni Trump noong una. Habang umiinit ang debat, mas interesado kami sa mga implikasyong militar ng kauna-unahang paggamit ng Amerika ng Sea Drone para magsagawa ng pag-atake. Napakalaki ng mga implikasyong yon dahil maaring sinyales ang insidente ng malaking pagbabago sa paraan ng pagdevelop at pagbili ng Amerika ng sandata. Ang Saronic ay magandang halimbawa ng pagbabago sa industriya ng depensa ng Amerika. Mulay na inspire ng Ukraine, umasa na ang US sa defense contractors para sa totoong kakayahan sa digmaan sa halip na gumastos ng milyon-milyong dolyar sa plataporma at armas. Ang pagpapakita ng kapangyarihan ay kasing halaga ng paggamit nito. Ang Corsair ay isa sa mga bunga ng pagbabagong ito sa pagkuha ng kagamitang pandepensa. Mas mababa sa $1,000,000 ang halaga ng Sea Drone para sa US. Mas mura kaysa sa mga misil laban sa Iran. At kaya nitong magsagawa ng pagsagip at pag-atake. Ang nakikita natin dito ay ang paglipat tungo sa pantitipid na may kasamang bisa sa labanan, na sa madaling salita ay naglalarawan sa paraan ng Ukraine sa pagbuo ng mga sandatang ginagamit ito laban sa Russia ng eksakto. Patuloy ang pagbabagong ito. Sa Iran, malamang na makikita natin ang pagpapakilala ng ilang bagong sandata. Ngunit ito ay magdadagdag lamang sa mga ginagamit na ng US at hindi papalit dito. Malamang na magre-resulta ito sa US na gumawa ng mas maraming iba't ibang drone. Mulay, dahil yon sa Ukraine. Ipinakita nito na halos lahat ng gawain sa makabagong digmaan ay kayang gawin ng mga drone. Kaya napilitan ang US na humabol sa larangang ito. Sa muling sumiklab na labanan sa Iran, malinaw na ang kipot ng Hormuz ang magiging sentro ng atensyon ng US at Iran. Paano nga ba hindi? Ang kaguluhan sa daang tubig na ito ang siya na nagmarka sa Operation Epic Fury nung unang bahagi ng taong ito. Dahil ang matagumpay na pagharang ng Iran ay nagpasirit sa presyo ng langis at nagpalala ng tensyon sa buong mundo. Dahil sa digmaan, nahirapan ang mga bansang Gulpo magbenta ng langis at nag-alala ang kanluran sa labanan na tingin nila ay di naman kailangan. Nagsimumula na muling tumaas ang presyo ng langis. Ayon sa ulat ng CNBC, hindi aksidente na ang unang pag-atake ng Corsair ay naganap sa kipot ng Hormuz. Sa huli, ang may kontrol sa daan ng tubig ang mananaig sa digmaan ng US at Iran. Alam yon ang magkabilang panig. Idiniklara ni Trump ang blockade at humiling ng 20% taripa sa mga barko. Ngunit agad niya itong binawi. Ayon sa Iran, ititigil nila ang lahat ng pag-export ng langis ng gitnang silangan na dumaraan sa strait. Umatake na rin ang Iran sa sariling paraan. Tinamaan ang US bases sa Kuwait at Bahrain at mga oil tanker na nakarehistro sa UAE sa Strait of Hormuz bilang ganti sa pag-atake ng Amerika. Parang tagsibol ng 2026 na naman. Para sa Amerika, ang kaiban ngayon ay mayroon na itong bagong sandata sa Strait of Hormuz. Hindi pa natin alam kung gaano kalaki ang epekto ng sandatang iyon. Epektibo ang Corsair, pero mukhang hindi ito gagamitin panghabol sa mabilis na bangka. Tinataya ng Financial Times na ang Iran ay merong nasa pagitan ng 500 at 1,000 ng ganitong uri ng mga bangka. Ang paggamit ng fleet ng Sea Drones na nagkakahalaga ng halos $1,000,000 para habulin sila ay hindi epektibo at maaaring hindi magawa dahil sa dami ng target. Sa halip, maaring gamitin ng US ang Corsair sa mga paraang nakita na natin, tulad ng pagsagip kapag kinakailangan at pag-atake sa mga pantalan at coastal bases na ginagamit ng Iran para kontrolin ang Strait of Hormuz. Makatuwiran ang lohika. Ang pagpigil sa mga mabilis na bangka ng Iran mula pa sa pinanggagalingan nila ay nagpapababa ng epekto nila sa pagpapadala. Kaya mas may oras ang US para kumilos laban sa Iran bago tumaas muli ang presyon
mula sa pandaigdigang komunidad. Posibleng gamitin ang Corsair bilang escort ng mga barkong pangkalakal sa Strait of Hormuz. Iniulat ng US Naval Institute noong Hunyo na inirekomenda ng House Armed Services Committee na isa ito sa mga inirekomendang gamit ng mga Sea Drone ng Amerika. Naniwala ang komite na makakatulong ang mga nakalaang sasakyang pandagat na walang tripulante o mga USV sa mga sasakyang pandagat ng hukbong may sakay na tao dahil nagbibigay ito ng mas mataas na proteksyon, maagang babala, pagdetekta at depensibong epekto habang binabawasan ang panganib sa tauhan. Malinaw na ang Corsair at posibleng iba pang Sea Drone ay kasama na sa ikalawang yugto ng Operation Epic Fury. Natutunan na ng US mula sa Ukraine kung gaano ka-versatile ang mga drone na ito. Kahit di magamit ng Amerika ang estratehiyang ginamit ng Ukraine sa Russia sa Black Sea. Dahil sa dami ng mabilis na bangka ng Iran, pinakita pa rin nito kung gaano kadelikado ang mga Corsair nito. Hula namin, magkakaroon pa ng mas maraming coastal strikes gamit ang mga Sea Drone ng Amerika sa malapit na hinaharap. Bukod pa rito, maraming posibilidad at malamang naaasa ang susunod na hakbang ng US sa tugon ng Iran sa kipot ng Hormuz. Posibleng magpakilala ang US ng mas mahal na gamit pandigma laban sa Iran. Kita mo, may espesyal na uri ng barko ang US. Dati itong tinawag na $22 bilyong na pagkadismaya. Pero mula sa pagiging sakuna, naging super weapon ito na may hypersonic missiles na kayang tumama sa libu-libong kilometro ang layo. Ano ba ang super weapon na ito? Malalaman mo kung papanoodin mo ang aming video. Kung kapaki-pakinabang ang video na ito, may paparating pa kaming iba pang videos. Mag-subscribe sa The Military Show at i-activate ang notification bell para lagi kang updated sa aming bagong video analysis. Salamat sa panonood!